Lakas sa ating pong pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Siksikin, ligligin, apawan ng masaganang pagpapala. At ngayon po, mga minamahal, ang lahat po ay inihiling na tumayo. Tayo po'y tumayo, mga minamahal, bilang paggalang sa salita ng ating pong pinakamamalapay Jesus, na dadalhin ng ating pong pinagpalang mga aral sa araw na ito. Narito po ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Tayo po minamahal na manalangin. Upudigila at mapagpala namin Diyos sa manamis sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Hesus. Muli sa maghapon, aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, pagluwalhati at pagsamba ay aming pinapabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkalubos sa amin upang sama-sama sumamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong paglangis sa bawat yugto na aming naunang isinasagawa, ang mga pagpupuri, ang pagkikinig ng patutuo, ang mga awitin, ng mga awit na ipinadama mo sa amin na pakatamis na presensya hanggang sa katapatan ng mga anak. Hallelujah. Muli, sa mga sandaling ito, aming pag-aralan ng mga salita, ngunit sa pangkalahatang panalangin namin, dearly beloved Pastor, Evangelist Will Estrada Almeida, kami munang lahat na narito na nikluhod, nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan at ipaunawa mo sa amin ang mga salita na aming mapag-aralan. Tulungan mong buksan ang mga pangunawa at kaisipan. Anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Cast out demons of hindrances. Unbelief, cast out in Jesus' name. Anoint the word of God. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng sabay-sabay sa ating malapay ng minamahaling palakpak na talagang ating maibigay ang papuri, pagsamba sa ating napakabait na Diyos. Amen, praise the Lord. Isang mapagpalang hapon po uli ang aking pinapaabot sa lahat ng ating minamahalin ibig ng mga kapatiran. Ang masugid at mainit na ipinagtrabaho ang ating mga kaligtasan. Amen. Dahil utos ng mahal na Panginoon yan, na kinakailangan huwag magsawa, ipagtrabaho ang ating mga kaligtasan na may takot at panginginig. Amen. Amen. At yan, maminamahal, ay susuklian din naman ng mahal na Panginoon sa kanyang mga pangako na malapit na nating kamtin. Praise the Lord. Isa pong mapagpalang hapon, aking ipinapaabot sa ating minamahalin ibig ng mga bisita. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. At tayo po yung nagbigay galang at tunay na pagmamahal sa itinalagang propeta ng iglesyang ito, ang ating minamahal at kagalang-galang na Evangelista, Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang buting mga anak, mga apo at mga manugang, sa lahat ng ating pastoral workers, beloved elders, the church, minamahal ang mga kapatiran, at sa ating webcast viewers sa YouTube at Facebook. Magandang hapon na po dito sa Pilipinas. Hallelujah. At ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, pagluwalhati muli, ating pinapabot sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pumalakpak po muna tayo ng sabay-sabay sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napakabilis ng pintig ng orasan. At open your Bible in the book of 1 Corinthians, chapter 10, verses 5 up to 11. Maminamahal, paulit-ulit natin ito talagang tatalakayin upang maunawaan natin, maintindihan natin talaga ano po ang ating layunin. Bakit po tayo narito at dinala sa iglesyang ito na alam natin ito ay iglesia ng Diyos na talagang may prueba, may ebidensya. Amen. Praise the Lord.
We are talking about the overthrown in the wilderness. Yung pong ibinubuwal sa ilang. Ito po ay typical na tema na ito'y naglalarawan sa ating mga buhay ngayon na ang tinutukoy po ditong ilang ay walang iba kung hindi itong buhay na nasa sanlibutan. Ito pong mga problema, itong kinakaharap ng grabing crisis ngayon, itong grabing init na naranasan na halos kung titingnan ninyo maminamahal, itong ating bansa kung sa news ay ipinaplas pag-usapan na ang weather, talagang ito'y namumula. Talagang ito mo ang minamahal ay talagang nangyayari na ang sinabi ng banal na kasulatan. At kapag ikaw ay hindi nagbabantay sa iyong kaligtasan bilang Kristiyanong tunay, dinala dito sa buong katotohanan, magulat ka na lang, magising ka na lamang, maminamahal, na talagang masasabi mo nang ano na bang nangyari sa akin, ano na bang nangyari sa amin. Kaya dapat pagtuunan ng pansin itong araling ito. Kindly basa sa mga talata. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanata ay 10, talata po ay 5 hanggang 11. Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Diyos, sapagkat sila'y binuwal sa ilang. Ang mga bagay na ito ngay pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama, na gaya naman nila na nagsipagnasa. Niwag din naman kayong magpagsamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya niyaong ilan sa kanila, ayon sa nasusulat, na upo ang bayan upang magsikain at magsiinom at nagsitindig upang magsipagsayaw. Niwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay 23,000. Niwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Niwag din kayong mga bulong-bulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang mga bagay na ito ngay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa, at pawang nakasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Pagpalain po naman ang Panginoon kanyang mga salita na ating binasa. How many times, maminamahal, we tackle this topic? Amen. Ilang beses na natin talagang pinag-aralan itong timang ito. 5 bagay, maminamahal, na dapat nating tandaan sa ating pag-aaral kung bakit ibinuwal ang napakaraming Israelita sa ilang habang sila'y naglalakbay mula Ehipto hanggang sa lupang pangako. Yung lupang pangako, maminamahal, na tinatawag na Kanaan, kung atin itong ipipicture out sa ating buhay ngayon, ito yung ating paglalakbay na mula nung tayo maligtas, galing doon sa masalimuot na sanlibutan, galing doon sa ating mga dating mga buhay, punong-puno ng karamdaman, punong-puno ng mga problema, puno-puno ng anuman ating iniwanan sa ilang, maminamahal, ngayon pinagpalang lubos. Ganon din yung ilang na tinutukoy ngayon, walang iba kundi sanlibutan, at yung langit, maminamahal, ang ating patutunguhan, na tayo ngayon ay mga manlalakbay. Ang sabi rito, maminamahal, sa versikulo 5, sa Ingles, ang sabi rito, but with many of them, God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Marami po nagawang mga pagkakamali, mga pagkakasala na hindi nalulugod ang mahal na Panginoon sa atin. Ang ibig sabihin dito, kung ikaw pala, ako pala ay tinawag ng malapait, narito na sa buong katotohanan, wala na tayong ibang gagawin kung hindi palulugdan ang Diyos.
Bigyan ng kagalakan, kasiyahan ang ating Diyos na tumawag sa atin. Dahil dati-rati ang ating buhay ay mga wala ng pag-asa. Dati-rati, supposed to be tayo po'y ilibing na, mamamatay na sa grabing karamdaman, grabing problema, grabing mga suliranin. Kaya, binigyan tayo maminamahal ng pagpapala galing sa ating Diyos nung marinig natin ang Ibanghilyo ng Kaligtasan. Hallelujah, dala-dala ng propeta ng Diyos. Dinala tayo dito sa katotohanan ng ating mga cancer, mga tuberculosis, sakit sa puso, mga high blood, diabetes, lahat ng uri ng ating mga karamdaman ay nagsigaling. Amen? Ang ating mga problema ay nalulutas. Ang ating kahirapan dati-rati, mahirap na buhay, pero ngayon inahon ng malapay pinagpalang lubos. Pagkatapos nag-iisip pa tayo ngayon, maminamahal, hallelujah, kung ano-ano, amen? At yun ang nagiging dahilan. Ang sabi ng mga Israelita, gusto naming bumalik doon sa Ehipto dahil napakasarap ng aming buhay doon. Pero sa Ehipto, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Gusto natin, maminamahal, bumalik sa ating dating buhay noon na ang dulo niyaon, maminamahal, itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya may 5 bagay na hindi kinalulugdan ng Diyos dito. Unang-una, maminamahal, ayon pong sinasabi rito, the lust after evil deed. Sinabi rito sa versikulo 6, now these things was our example to the intent we should not lust after evil things. Huwag daw tayo maminamahal, hallelujah, hallelujah, umibig sa mga masasamang bagay na idinudulot, mga masasamang pagnanasa dito sa sanlibutan ito. Mga masasamang pagnanasa. Karamihan ngayon, maminamahal, wala ng oras. Kaya nga pagdating ng Miyerkules, ilan ang babalik sa gawain ng mahal na Panginoon. Sa overnight, ilan ang nagpupuyat. Di mo ba alam na kaya ka tinawag ng mahal na Panginoon dinala sa buong katotohanan para gampanan mo ang pagkatawag sa iyo bilang pasasalamat na pinagaling ka sa iyong karamdaman? Miyerkules tumalo ka, Biyernes mag-overnight ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Anong ginagawa natin, maminamahal? We lust. Tayo po ay umibig. Tayo po'y talagang mas gusto natin yung makapagpapahinga. Mas gusto natin, maminamahal. Hallelujah. Yun lang gusto ng ating katawan. Itong init na ating nararanasan ngayon, hindi pa ba ito magbibigay sa atin, maminamahal, ng kaalaman na kinakailangan? Ang sabi ng Biblia, saliksikin natin ang banal na kasulatan dahil ang banal na kasulatan ang magtuturo sa iyo ng tamang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Ang ginagawa natin ngayon, maminamahal, sa mga nakakaalam na andito na sa katotohanan, andito na sa kaalamang espiritual, hindi na marunong magpasupil, hindi na marunong sumunod, hindi na marunong, maminamahal, magpasabi kapag sila'y nagkakamali, sila'y nagkakasala, sila ay lumabag sa mga patakaran ng banal na iglesia. Hindi naman tayo tinawag dito para maging palamuti. Amen? Tinawag tayo para magiging kumplitong halimbawa ni Kristo sa ating buhay ngayon at tinatayuan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi rito, maminamahal, they lusted after evil things. Ano po yung mga evil things? Andiyan, maminamahal. Alam natin na ipinagbabawal ng mahal na Panginoon ang equally yoked together with the unbelievers. Sabi ng Biblia, be not unequally yoked together with the unbeliever, for there is no relationship between God and evil. Amen. Wala po tayong pakipag-ugnay doon sa mga masasama at sa mga banal. Tayo po daw ay mag-iiba ng ating kaisipan, mag-iba tayo ng ating landasin, mag-iba tayo ng ating daan, purihin ng ating mahal na Panginoon. Ang ginagawa ngayon, maminamahal, hindi natin ipinagbabawal, maminamahal, ang uminom ng mga maayos na inumin, yung hindi nakakalasing. Pero anong ginagawa ng ating ilang mga kapatid? Nakita ang kanilang mga barkada, mga katrabaho, nag-iinuman, sumasaba na sa pag-iinom ng mga nakakalasing na
mga alak na ito po, minamahal, ay talagang patutungo lamang sa mga walang kabuluhang mga usapin. Andyan yung patayan. Kaya tingnan niyo po sa mga news, makikita ninyo minamahal, ultimo magkakapatid, isang araw, andun kami sa dako ng Lupaw, naliligo yung magkakapatid, nagiinuman ng inuming nakakalasing. Alam niyo minamahal, sila mismo nagbugbugan, nagpaluan. Kaya nagulat kami, bigla na lang may dumating na rescue na pulis. Nag-aaway na pala yung magkapatid dahil sa inuming nakakalasing. Kaya, mga minamahal, hindi ba natin alam na ang inuming nakakalasing yan ay poison? Yan minamahal ay talagang nakakasira sa buhay espiritual. Amen? Sabi ng Biblia, kayo'y templo ng Diyos. Kinakailangan ang templo ng Diyos ay huwag dungisan. Amen? Amen? Ano na nangyayari? Nahiya ka na. Dati kang manunugtog, dati kang mga awit, dati kang tumatay sa pulpito, nagdadala ng mensahe dahil uminom ka ng alak, nawawalan ka na ng gana. Unti-unti, maminamahal. Bakit? Dinungisan mo. Yun daw ang mga dahilan kung bakit ikaw ay overthrown, itapon. Ikaw, maminamahal, ay sinabi rito, ibuwal sa ilang. Ito daw mga gawaing ito, kapag balikan mo, ibubuwal ka. Ikaw ay talagang itatapon na Panginoon doon sa outer space. Dito po sa mundong ating ginagalawan, na alam naman natin diyan, maminamahal, kung wala ang mga Kristiyano, kung wala ikaw at ako, hindi na nagiging mundo ito. Dahil kung wala ng asin, wala ng ilaw, ikaw ang ilaw, ikaw ang asin. Kung wala ng ilaw at wala ng asin ang mundong ito, wala ng lasa. Grabe pang init. Sinusunog ka na. Amen. Amen. Purihin ang ating malaman. Pangalawa dito, we put in consideration, sinabi rito, do not worship idolatry. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, dito po sa city, neither be idolaters. Sinabi rito, as we come of them, as it written, the people sit down to eat and drink and rose up to play. Tatlong kasalanan ang ginawa na ang katulad daw nito, kahambing daw nito, ay katulad daw po ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Idolaters. Ang sabi rito, the people sat down to eat. Kumakain na lang. Pangalawang sabi rito, to drink. Yung aking binanggit ng mga nakakalason, ng mga inumin. At ang pangatlo dito, rose up to play. Naglalaro. Tingnan niyo po, ito daw pong palang gawaing ito na dapat bantayan ng mga Kristiyano. Hallelujah! Na ang sabi ng banal na kasulatan, ang ibinuwal sa ilang nung during Hebrews time ng mga Israelita, maminamahal, 23,000. Ang sabi rito, 23,000 ang pinapatay ng ating mahal na Panginoon. Sinabi rito sa 8, neither commit fornication, as some of them committed until in one day 320,000, 23,000 ang pinapatay. Ayaw na natin mag-fasting. Sino nakaranas ng fasting dito, maminamahal? Nung araw kami, kapag kami po ay halimbawa may mga long weekend, nung nandun pa kami sa Villaronet, way back 1980s. Pagka katulad niyan, yung mahal na araw, nag-aayuno kami. Mga break ng pag-aaral, semestral break, o yung mga high school, natapos yung first year na o isang taon. Pagka mayroon kami mga bakante, mayroong mga bakante doon, nagpupuntahan ang mga estudyante. Sila'y nag-aayuno, sila'y nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Pagka mayroon pong mga long end break, maminamahal, talagang nandoon sa pastoral, punong-puno, nag-aalay ng pag-aayuno, nagjo-joint ng pagpupuri. Anong ginagawa ngayon ng mga Kristiyano? Pag may mga long end na walang pasok, week na wala talagang bagasan may free, maminamahal, andon sa mga beaches, andon sa mga malls, andun sa Baguio, andun sa Tagaytay, andun sa kung saan-saan nagpupunta. Pagdating ng Miyerkules, wala. Pagdating ng Biyernes, wala.
linggo na lang nakikita. Tingnan niyo po, ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sa ating ginagawang ito, maminamahal, mayroong consequences, mayroong paalala, mayroong parusa. Ang iba ay parusa na, maminamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kinakailangan, maminamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, we must have to prove, ating patunayan, yung ating ministry. Ang ating ministry, maminamahal, kung saan tayo tinawag. Kung ministry mo magpatotoo, ministry mo na tagapalakpak dyan, nakikinig ng mabuting balita, ikaw ay, hallelujah, umaawit bilang mang-awit, ikaw ay manunugtog, ikaw ay helps of the church bilang elders of the church, o ikaw ay manggagawa, ikaw ay ordained preacher, dito na sa katawagan, prove your ministry. Patunayan mo muna para wag kang maligaw. Bakit inuuna natin, maminamahal, ang kapritsyo ng ating katawan? Bakit nandun tayo, hallelujah, sa tawag ng laman? Nang sabi ng Biblia, ito daw ang dahilan kung bakit marami pong mga Kristiyanong nangawala. Sila'y nangabuwal. They are overthrown in the wilderness. Sila, maminamahal, ay nahulog sa kamay ng dyablo. Nasa na sila ngayon, maminamahal? Kapag atin ang tinatanong dito, kapag atin ang sinisita, ayun, nagsilayasan. Pupunta sa iba't ibang mga outreaches, akala mo, hallelujah, hindi sila nababantayan doon. Pagdating doon, maminamahal, nagtatanong yung ating mga co-preachers, ating mga co-workers, Kuya, sino ba tong mga to? Mayroon dito, gusto, dito tutugtog. Mayroon dito, gusto, dito tatayo, aawit. Ang sabi ko, bakit napunta yan diyan? Wala naman daw silang problema sa'yo. Tingnan niyo po wala naman daw silang problema sa'yo. Nagsinungaling na, pagdating dito, maminamahal, sila mismo ang nagsabi sa kanilang mga sarili, Kuya, medyo pahinga muna ako. Medyo gusto kong mag-work, magtrabaho ng medyo malayo-layo, magkalayo-layo dahil gusto kong kahit na paano makatulong sa aking pamilya. Pero yun pala, maminamahal, makarating doon sa ibang mga outreaches natin. Akala nila, walang patakaran ang iglesia. May patakaran ang iglesia. Nagtataka ko, sabi ko, nagpaalam yan magtrabaho sa Maynila. Nagpaalam yan bababa. Bakit ang tutugtog na? At ang sabi pa, mayroon daw consent galing sa akin. Sabi ko, tingnan ito na pangasinungaling. Kapag nasisita, ayan na, maminamahal. Ito yung mga itinatapon. Ito, maminamahal, ang sinasabi ng Biblia, hallelujah, ibinubuwal sa ilang na mga Kristiyano. Mag-ingat ka, mag-ingat tayo na huwag tayong madamay dito. Huwag tayong, maminamahal, maisama rito. Bakit? Hindi po lalamig ang impyerno para sa kanila. Hindi po lalamig ang impyerno para sa atin. Bakit? Madaya ba natin ang mahal na Panginoon? Amen? Madaya ba natin yung mga nangangasiwa, nangunguna? Magtatanong yan sila. Yung mga hindi nagtatanong at tanggap lang ng tanggap, maminamahal, hindi po yan pinapalaki ng ating dearly beloved parents in the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kami pinalaki ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear, ng mga beloved children, na talagang mayroong sinusunod na protocol ang iglesia. Bago tatanggap ng mga tatayo, ng mga tutugtog, ng lahat, kahit nga mga Kristiyano na nagtitestify, bago kayo nagtitestify, tinatanong namin kung kayo po'y galing sa ibang mga probinsya, bago kayo makatayo, di po ba? Ano ngayon ginagawa ng ating mga kapatid na ito? Kabag-kabag naman. Kaya sabi ng Biblia, a little knowledge is a dangerous thing. Kunting kaalamang spiritual, nakala mo, alam mo na, dahil ikaw ay matagal na, nakakatakot yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano yung pangatlong maminamahal? Hallelujah! Di commit fornication. Ang tawag doon, fornication, spiritual fornication. Na buong akala nila, alam niyo po yung pangangalunya, spiritual na pangangalunya, akala nila, pareho naman, Jesus Miracle Crusade, pareho naman, gawain ng mahal na Panginoon. Pero hindi nila alam, yung kanilang ginagawa, patungo na palang impyerno. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag nating gayahin ang mga batang, mga Kristiyanong ito. Mga bata pa talaga, wala pang natutunan. Kaya nga, ang sabi ng Biblia, study to prove yourself. Ang sabi ng 2 Timothy chapter 4, verse 5, kindly, pakibasa po ang 2 Timoteo 4, talatang 5. Praise the Lord. Amen. Dito po sa kalat ng 2 Timoteo, ang kabanatay 4, ang talatay 5, ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay.
Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang mga gawa ng ebanghilista. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Amen. Ganapin mo ang iyong ministeryo. Tinawag ka para instrumentalist, para tatayo, para choir member, para helps of the church. Tinawag ka para ordained preacher, para mananampalataya, magaling magpatotoo, magaling magdala ng mga kaluluwa. Tinawag ka dyan, prove your ministry. Patunayan mo muna bago ka kung saan-saan pupunta. Amen? Hindi mo pa nga napatunayan sa lugar na yung kinalalagyan kung saan-saan ka na pupunta. Magkakapit-bahay lang tayo, hindi mo marating ang gawain mo, ang gawain ng mahal na Panginoon, ipagkalayo-layo na yung pinupuntahan. Bakit? Ibabang Diyos yung pinupuntahan mo doon? Sa Diyos na yung pinupuntahan? Dito sa Jesus Miracle Crusade? Iisang Diyos yan! Bakit ganun ang ginagawa? Dahil ito daw mga Kristiyanong ito, katulad ng mga nasa ilang, sila daw po ay ibinubuwal sa ilang. Alam niyo po, sabi ng aking manlasawa nung nabubuhay pa, alam mo, sweetheart, yang mga yan, matagal nang nanlalamig, matagal nang nanlulupaypay, nanghahanap na lang ng damay, ng karamay. Totoo yung sinabi ng aking mga mahal na kabiyak. Naghanap na lang ng karamay, pero matagal na nanlalamig, nanlulupaypay. Hindi inaagapan. Bakit? Nandito tayo nagikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, tinutulugan, gamit, hawak, gadget. Ang sabi ko nga, Lunes, Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado, Linggo, 7 araw, sa'yo na lahat. Ang lahat ng araw, maliban sa Miyerkules ng hapon, overnight, buong magdamag, at Sunday. Pagkatapos ng ating mga gawain, iyon na namang oras. Doon ka magbubukas ng iyong cellphone. Pagdating sa gawain, huwag mo munang gamitin ang cellphone mo. Gamitin mo muna ang isip mo, ang puso mo, ang buong kaluluwa mo. Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil yun ang ating tungkulin. Dahil kung hindi mo gagawin yan, mabubuwal ka. Amen? Salita tayo ng salita dito. Oh, mga instrumentalist, mga choir member, yung inyo pong mga gadget, huwag mo nang gamitin. Ilagay doon sa information para tayo muna'y kakain sabay-sabay ng spiritual na pagkain. Anong ginagawa ng iba? Nakaupo, lalo na pag overnight, naglalaway na sa kapindot ng kanilang gadget. See? That is an idolatry. Idolatry yan. Ginawa mo ng Diyos yung cellphone mo, yung gadget mo, asawa mo, mga hayupan mo, mga inaalagaan mong anong-ano pa man, mga inaalagaan mo, anak mo. Dahil ikay ginagamit ng mahal na Panginoon, mas gusto mo pang alagaan ang anak mo, gusto pang alagaan ang kayamanan mo, ang trabaho mo, ang negosyo mo, ang hanap buhay mo. Pagdating ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, iwanan mo lahat yan, dumalo ka, unahin mo ang kalooban ng mahal na Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang ating minamahal na mga kapatid, ang lalayo, nagtatrabaho, Maynila, lahat ang lalayo. Pagdating talaga ng linggo, pagdating ng overnight, nandito sila. Ang Miyerkules talagang kanila pong pinakiusapan yan na hindi talaga nila dahil na hindi nila madatnan dahil talagang grabe ang trabaho. We keep it in consideration. Okay, walang problema. Pero tayo, magkapit-bahay lang, nandito lang, hindi makadalo. Pero sa malalayo, nakakapunta. Ano yan? Sinong niluluko mo? Nagkasala ka na nga dahil umayaw ka, nagsinungaling ka pa, doble na. Amen? Anong tawag mo dyan? Kung ikaw ay Diyos, kung ako ngang tao, naiinis ang mahal na Panginoon pa. Kung tayo nakikinig din sa ganyang mga balita, talagang, mayroon palang ganun? Mayroon po. Huwag natin silang tularan dahil kahabag-habag ang mga Kristiyanong ito, pero binibigyan pa rin ng mahal na Panginoon ng pagkakataon makapagsisi. Makapagsisi manumbalik, hallelujah, upang kapag sila'y makapanumbalik, huwag nang iwanan yung kanilang katawagan. Manatili na hanggang sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi rito, mga minamahal, pang-apat, you tempt Christ. Atin daw pong talagang sinusuway, ating tinitempt. Ano po yung Tagalog ng tempt? Sinabi rito, maminamahal, sa versikulo 9. Ang sabi rito, neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of serpents.
kinakagat ng ahas doon sa ilang, yung mga tinitempt ang mahal na Panginoon. Yung talagang, ang sabi rito sa Tagalog, versikulo 9, ang sabi rito sa versikulo 9, niwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila at ipinahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Kinakagat ng ahas, paminamahal, yung mga tinutukso ang mahal na Panginoon. Anong nangyari sa atin ngayon? Nakapagtataka, ang tino-tino naman, kausap mo ang titino. Pero, parang may mga amnesia. Iba sa kaharap mo, iba sa pagtalikod mo. Ganun na ba ang Kristiyano ngayon? Sabi ko, dulot yata ito ng mga pagbabago ng mundong ating ginagalawan. Hindi naman yan nabakunahan ng COVID-19. Kung nabakunahan sana yan, masasabi natin na maaring ganun ang kanilang mga pag-uugali. Pero bakit sila sumusunod ng ganyang klaseng pag-uugali? Hindi yan pag-uugali ng mga tunay na Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Huwag nating tuksuhin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Anong sinabi natin sa ating huling nakaraang pag-aaral? Huwag mag-isip ang ninuman na nakatayo, baka siya'y mabuwal. Kita natin, ang gandang magpatotoo. Ang gandang gumamit ng instrumento. Ang gandang umawit. Ang gandang pumalakpak. Talagang nagamit natin dito sa lahat. Habang pagkatapos ngayon, hahanapin mo. Uminit lang, nandito lang, nung anniversary. Pagkatapos ngayon, wala na. Anong klaseng mga Kristiyano ito? Ito yung mga Kristiyanong ibinuwal na sa ilang nakakatakot kung ganun ang mangyayari sa iyo. Kaya pahalagahan mo ang pagkatawag sa iyo. Pahalagahan mo ang katawagan mo. Pahalagahan mo ang pagiging tunay mong Kristiyano. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At para sa ating kaalaman, ito yung sinabi ng Matthew chapter 10, verse 36. Ang kasunod niyan, maminamahal, manunuya. Tutuyain tayo. Tutuyain ang iglesia, tutuyain ang mga nangangasiwa, tuyain ang mga kapwa manggagawa, kapwa manunugtog, kapwa tumatayo, kapwa na mga umaawit. Tutuyain nila. Huwag ka raw magtaka dyan. Ang sabi ng banal na kasulatan, pakibasa po. Sa Matthew chapter 10, verse 36. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 10, ang talata po ay 36, ganito po sabi, at magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. O tingnan niyo po, at ang kaaway daw ng Kristiyano, ng tao, ay mismo ay kanyang kasangbahay. Ang sabi rito, maminamahal, his enemy, his foe will be his own household. Andito pala sa mananampalataya. Kaya nga, maminamahal, ewan ko po kung saan nakuha itong ugaling ito. Naalala ninyo yung salita ng mga Kastila nung tayo po'y under nung jurisdiksyon ng Kastila, nang sabi, ang Pilipino nagtatago, ang Pilipino din ang nagtuturo. Di po ba alam natin yan sa mga nakapag-aral, sa mga estudyante? Ang tawag doon, mga kapili. Amen? Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pilipino tago, Pilipino turo. Di, kapwa Pilipino. Ganon din daw. Sa atin, mga kapwa mananampalataya, ang magtuturo sa'yo. Yan si kuya, ayan si ate, yang tumatayo na yan, yang mano na yan, ganun yan. Ganun. Huwag ka daw magtaka. Kaya nga, sabi rito, i-prove mo muna yung iyong katawagan, maminamahal, at patunayan mo hanggang dulo. Huwag kang bumitaw, huwag kang umalis, huwag kang magbibiro sa iyong katawagan. Dahil ang diablo ay tuso. Kaya ang sabi rito, alamin mo ito na nandito rin mismo sa iyong kasangbahay, sa iyong kapwa mananampalataya na doon magtuturuan. Ayaw ko doon kasi ganito si doon. Gusto ko rito. Ang sabi ng ating beloved Minister June Isquera, ang sabi niya, ang mananampalataya daw na iyan, ganyang klase ng mga kapili,
Ang mga mananampalataya, mga manggagawa, manunugtog, mga awit, lahat ng klaseng Kristiyano, kung ano daw ang kanilang ugali dito sa kanilang kinalalagyang iglesia, kahit saan parang iglesia dadalhin yan, ganun pa rin ang gagawin ng mga yan dahil yan na sila. Totoo yan, di po ba? Kahit saan ka pupunta, kahit anong gagawin mo, manunugtog ka, mga awit ka, tumatayo ka sa pulpito, maninira ka, hallelujah, kung ano-ano mga ginagawa mo, kahit saan ka pa pupunta, yun ang ugali mo. Dapat baguhin mo dahil hindi yan pag-uugali ng tunay na Kristiyano. Ugali yan ang papuntang impyerno. Ugali yan ang pakapahamakan. Mapapahamak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kristiyano kang tunay, dapat mahalin mo ang iyong kapwa Kristiyano. Manunugtog ka, dapat mahalin mo ang iyong manunugtog. Amen. Iyong kapwa manunugtog, mga awit, mahalin mo iyong kapwa mga awit. Ang iyong mga nangangasiwa, mahalin mo dahil talagang tinuturuan ka, ginaguide ka palagi, ayaw nilang mawawala ka, ayaw nilang ikaw'y mapariwara. Amen? Amen? Ang problema ngayon, maminamahal. Ayan na, kunting sita, kunting kibot. Sabi nga ng isang kapatiran natin, alam niyo kuya, mga Kristiyano ngayon, nagiging bunjing. Naalala niyo yung preaching ko about bunjing? Gusto laging gatas lang iniinom. Kahit 28 years, 38 years na, gusto malaki pang bibiron, iinom pa rin ng gatas. Hindi pa rin nagmamatured, amen? Batang-bata pa rin. Gustong talagang amu-amuhin. Gustong, uy, bakit ano bang nangyari sa'yo? Yan ay inuba na, may kaliskis na sa gawain ng mahal na Panginoon. Gusto lang amu-amuhin. Wala nang panahon sa pag-amu-amu ngayon. Panahon ngayon na dapat ipagtrabaho mo iyong kaligtasan na ikaw ay talagang karapat-dapat. Pagtingin ng mahal na Panginoon, wala kang dungis, walang kulubot. A perfect church without blemish, without wrinkles will be brought to heaven. Sabi ng Biblia, ang perpektong iglesia lamang ang dadalhin ng mahal na Panginoon. Hindi ka na matitisurin. Hindi ka na natitisod. Amen? Amen? Dahil yung katitisuran, mga ugaling pagkatisod, yan ay hindi ugali ng mga Kristiyano. Amen? Mga ugali yan ang ibubuwal doon sa ilang. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. May isang Kristiyano. Sabi ko sa kanya, sabi na, kuya, paalam ako. Lipat na muna ako doon sa aking anak na medyo may maganda ng kabuhayan. Medyo nahirapan ako rito sa aking lugar na kilalagyan. Ang sabi ko sa kanya, wag. Dahil kung magpatuloy ka, mapapahama ka. Nung siya minamahal ay nakikinig pa, may leukemia siya, halos mabinta na lahat ng kanyang ari-arian, pinagaling ng malapang noon after baptism in Jesus' name. Pinagpala. Damay ang kanyang mga anak, pinagpala. Abay nung medyo nakadanas na ng medyo siguro nag-isa dahil walang asawa, alam niyo maminamahal, ang sabi nagpaalam na. Punta muna ako sa aking anak, kuya, na pinagpala, doon muna ako. Total may gawain naman doon. Sabi ko, wag nga, dahil dito ka ginagamit as adult choir at semi-worker. Sabi talaga, nagpupumilit. Nabalitaan ko na lang, ando na. Hindi na dumadalo. Ngayon, nawiwili na sa pagdadrive-drive ng motor na single. Habang nagdadrive daw motor single, mula doon sa lugar na kanilang kinalalagyan, hanggang doon sa malayo, mga around 4 na oras, yung kanilang lakbayin, nagkaroon ng accident. Binangga siya ng 4 wheels, nakamotor lang siya. Antimano, patay on the spot. Kung nakikinig sana, dahil pinagsabihan, wag, dahil mapahama ka. Amen. Amen. Kaya sinasabi natin, may nagpapaalam, kuya, baba muna ako. Walang puwang ang pagbaba sa mga tungkulin. Bilang mga awit, bilang manunugtog, bilang elders of the church, manggagawa, bilang mananampalataya, walang puwang. Wag, mapahama ka. Makinig ka. Pag hindi, asahan mo, may consequences dyan. Dahil hindi man tayo Diyos, guided tayo ng ating mahal na Panginoon dahil ayaw natin na mapahamak ang mga mananampalataya. Or else, ikaw ay ating pinag-usapan, ikaw ay ibubuwal sa ilang. Yan, nabuwal sa ilang. Patay.
Ang tanong pa doon, minamahal, kung hindi nakapagsisi yun. Dahil ang timano, namatay. Kung nakikinig sana, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Nakakatakot ito, maminamahal. Na kaya kinakailangan. Pang-apat na tayo noon. Ang pang-lima, ang sabi rito, maminamahal, murmur ye, not. Ang sabi rito, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Tiyan po, huwag kang magmumurmur. Anong sinabi rito? Anong Tagalog sa murmur? Murmuring. Ang sabi rito, huwag kang magbubulong-bulungan. Huwag kang magbubulong-bulungan. Gaya ng ilan sa kanila na nagbubulungan na napapahamak ng mangwawasak. Tingnan po. Dahil hindi ka pinagbigyan, Brad, dayo tayo. Doon na lang tayo magpagamit. Sis, tigil na tayo. Doon na tayo. Tingnan mo, bulong-bulong. Tapos ngayon, maminamahal, yun ang nagiging problema ng aking biyenang babae nung araw. Kung ano-anong tawag sa akin. Sabi niya, panot. Kung ano-ano pang mga tawag sa akin na, yung panglalait ba, panliliit. Tapos sabi, during that time, maminamahal, magkasama kami. Ang sabi ko sa aking biyenang babae, Mami, tayo na nga lang nandito. Bakit kung ano-ano mga sinasabi mo? Dahil naririnig ko, nagtatawagan sila sa telepono, nagpakabit kami ng telepono sa bahay nila, dinig na dinig ko, akala ko sino pinag-usapan, ako pala. Kung anong mga murmurings ang ginawa, ang nangyayari, pero alam ng mahal na Panginoon, ang sabi ko, Mami, itigil mo yan. Delikado yan. Anong nangyari, maminamahal? Isang araw, nasagasaan ng 32-wheelers ang biyenan kong babae. 32-wheelers? Mabuti na lang, nakita ng mga tricycle driver. Nung makita ng tricycle driver, binunot, kung hindi siya hinila, inatrasan na para patayin na lang. Durog ang kanyang dalawang binti. Dinala sa orthopedic. Pagdating, doon kami sa Pampanga noon naka-assign. Tawag na sa akin. Puntahan mo ako rito, hingi ako ng tawad. Anong nangyari, Mami? Nasagasaan ako. Andito ako sa orthopedic. Tinawagan ko ating beloved Brother Alvin Flores. Brother Al, tara puntahan natin yung biyenan ko. Kami sa orthopedic. Pagdating sa orthopedic, tinanong ko ang biyenan ko. Sabi ko, bakit, Mami? Sabi niya, hindi kasi hindi ako nakikinig sa iyo eh. Grabing murmuring ko dahil hindi ako, siyempre, ano ka nga lang naman, manugang ka lang, hindi na pinakikinggan. Pero mali pala ako, sabi niya, mabuti na lang nahugot ako ng mga tricycle driver, atrasan na sana ako, mamamatay na ako. Ganun pa rin ang pag-iingat ng malang Panginoon. Sinong tinatawagan? Ako pa rin. Nung tumawag sa akin, nagsisi kami. Sa akin na, Mami, hindi sa akin nagkasala, sa mahal na Panginoon. Nagmumurmur ka dahil binigyan lang kita ng ultimatum na huwag kang magmurmur, huwag kang mag-backbite, huwag kang magsalita ng against kahit kanino. Hindi lang sa akin, kahit sino, sa mga kapwa mo mananampalataya, kapwa mo adults, kapwa mo ginagamit sa mahal na Panginoon. Sabi na, humingi ako ng tawad. Pagkatapos na humingi ng tawad, pinagpipray namin. Pag-pray namin, ang sabi niya, ayaw ko na dito, dalhin mo ako sa Pampanga. Doon na lang ako magpapagaling. Doon namin dila sa Pampanga, maminamahal. Ang sabi ng doktor, pumirma kami. Sabi ng doktor, hindi yan pwedeng ilabas dahil durog ang dalawang binti, durog. Kahit isang taon, kahit 2 taon, hindi makarecover yan. Pagdating doon sa Pampanga, maminamahal, inalagaan namin. Nagpasting yung biyenan ko ng 21 days. Imagine, no? Nagpasting ng 21 days. After 21 days, naglakad na yung aking biyenang babae. Tingnan niyo po, kung hindi totoo, ang fasting, kung hindi totoo, maminamahal, at talagang, kung hindi siya nakikinig, ibubuwal siya sa ilang. Amen? Ano pa ba yung masagasaan ka 32-wheelers, atrasan ka pa? Gaano kabait ang mahal na Panginoon? Kung hindi sa prayer ng kanyang anak, ng kanyang manugang, kung hindi ng prayer, mamilaw nating mahal na pastor, hindi sana siya masalba.
pero ganun pa rin ang pagmamahal ng ating mahal na Panginoon. Minsan, kapag kayo'y paalalahanan, kapag kayo'y sinasabihan, makinig kayo dahil hindi para sa aming kabutihan, kundi para sa kabutihan ng lahat. Para sa inyong kabutihan ang aming ginagawa. Dahil ganun na lamang aming pagmamahal sa inyo. Ganun na lamang ang aming talagang pag-aaruga sa inyong mga kaluluwa na ayaw naming mapapahamak. Amen? Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga, ang sabi ng Matthew, chapter 15, verse 8, maminamahal, ang lahing ito, ang lahi daw natin, sabi ng banal na kasulatan, hindi ako ang nagsabi na, ang lahi daw ito, ang nagsabi, maminamahal, na napakalapit nila sa Diyos, tumatawag sa Diyos, pero ang kanilang puso ay napakalayo sa mahal na Panginoon. Ayan ang Biblia mismo nagsabi, pakibasa. Matthew chapter 15 verse 8. Malapit na tayo magtapos. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Mateo, Kapitulo 15, talata po ay 8. Ganito po nasasabi, ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang mga labi, dadapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Tingnan niyo po. Di po ba totoo ito? Di po ba? Ang bayang ito ay akala mo talagang makadiyos. Akala natin maminamahal, hindi tayo makapalong ba ang tawag niyan? Yung kandila kapag kasinisindihan, hinihipan natin yan para mawala yung ilaw. Hindi tayo akala mo hindi tayo makapatay ng ilaw ng kandila. Dahil talagang grabe ang ating pagpapakita. Pero ang sabi ng Biblia, yung ating daong puso ay napakalayo sa mahal na Panginoon. Totoo po ito. Andito nga tayo ngayon. Alam ng Diyos. Sino ang talagang karapat-dapat na narito, na ipinagtrabaho ang kanyang kaligtasan, ayaw niya ng impyerno, gusto niya ng langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kinatatakutan, maminamahal, ang move, ang kilos na ng daigdig na ating kinagalawan. Yung pakipaggera ng Israel, halos lahat na ng mga Muslim countries nagkakaisa na para wasakin sila, na magtitrigger yan. Itong ating kinakaharap ngayon. Gustong girahin ng China ang Taiwan. Gusto nang ibalik ang Taiwan. Ano bang Taiwan at dito sa Pilipinas at yung gusot natin sa West Philippine Sea? Hindi ka pa ba mulat dito? Hindi ka ba matakot dito? Itong mga nangyayaring ito, maminamahal, ay impormasyon ito para ikaw ay talagang wag nang magpaluwag-luwag sa iyong sinturon sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Magpakainit ka na ng lalo-lalo, tudo-tudo. Kinakailangan, mag-iba ka na ng iyong pag-iisip. Ang pag-iisip mo ay hindi na sa mundong ito, kung hindi doon sa piling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag ka na mag-isip sa mga bagay na narito sa mundo. Sabi ng Kolosas 2. Amen. 2:3. Sabi po, minamahal, hallelujah, ng huling talata, Roma 12:2-3. Kindly, pakibasa. Kolosas 3:2 yata. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, ang kabanatay 2, ang talatay 3, na siyang kinatataguan ng lahat ng mga kayamanan ng 3:2 ng Kolosas. Amen. Dito po sa aklat ng Kolosas, ang kabanatay 3, ang talatay 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. Amen. Yung huling sinabi ko, Roma 12:2-3. Amen. Dito po sa aklat ng Roma, ang kabanatay 12, ang talatay 2 hanggang 3. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Palakpakan Amen. po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ilagak daw natin ang ating pag-iisip doon sa kalangitan. Huwag sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. Mag-iba daw tayo ng ating pag-iisip. Amen. Amen. Pakamahalin mo, yun ang ngasiwa sa iyo. Pakamahalin mo yung iyong kapwa mang-aawit, kapwa manunugtog. Magtutulungan kayo, anumang problema ang inyong kinakaharap. Amen.
Magtulungan tayo, anumang ating kabigatan. Amen. Amen. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ibuwal sa ilang. Amen. Amen. Naglagablab na ang init ng impyerno at ang mundong ito'y magiging impyerno kung hindi ka magpakainit sa iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Imulak mo ang iyong mga mata. Kumapit ka sa iyong pananampalataya. Huwag ka nang bumitaw. Manatili ka na. Huwag mo nang pababayaan ang iyong sarili. Tunay, nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Walang mawawala sa iyo kung mananatili ka. Huwag ka nang umalis. Nandito ka sa katotohanan ng mga katotohanan. Totoong propeta ang nangangasiwa dito. May mga manggagawa na dumadalangin sa iyo araw at gabi. May mga nagmamahal sa iyo ng mga manggagawa. Ang mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, araw-araw dumadaing sa mahal na Panginoon. Saan mang dako ang mga Pilipino na mga bautismado sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, kasama sa paglilingkod sa ministeryong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw ay katulad ng inahin maminamahal na palaging nandiyan, kinukublihan ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay palaging binabantayan ng ating mahal na Panginoon, iniingatan ng ating mahal na Panginoon. Kaya, kung ibig mo na manatili, huwag ka nang umalis. Ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya at paglilingkod sa mahal na Panginoon. Lahat. We have everything to gain and nothing to lose. Lahat ay pakinabang. At ang sabi ng Biblia, for to me to live is Christ and to die is gain. Kung tayo man ay kukunin ng mahal na Panginoon, hallelujah, nasa piling na tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pero hindi tayo sa kukunin ng mahal na Panginoon. Kukunin tayo, haliangat tayo sa alapaap. The rapture of the church, the snatching of the saints. Tayo po'y kukuning buhay para na magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon habang tayo po'y tumayo. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Sino ba ako, O Diyos? Ako ba'y nasasama upang kilalanin mo? Sino ba ako, O Diyos? At ako'y inugit mo, binigyan halaga. Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo o ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala. Dinggit, ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin. Dahil ang buhay ko ito sa iyo. Sino ba ako, O Diyos, na sa kadakilan mo'y hinanap mong lubos? Ano ba ako sa'yo? At ako'y pinasaya sa buhay kong ito. Dahil ba ako'y ako, Diyos, ipaliwanag mo o ang buhay kong ito ay para lang sa iyo. Ako'y isang munting halaman, buhay ngayon, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala. Dinggit, ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin. Dahil ang buhay kong ito sa iyo.
upang kilalanin mo. Sino ba po, O Diyos, at ako iyong bigyang halaga? Dahil ba ako'y ako, Diyos ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Ako'y isang halaman, ngayon buhay, bukas wala na, at parang isang alon biglang nawawala. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Purihin natin, Bala ba Jesus, paminamahal. Bago ka tumalikod, bago ka umalis, bago tayo maminamahal, magdesisyon, think a million times. Tama ba ang ginagawa mo? Tama ba ang ginagawa natin? Gusto ba natin na isa tayo sa ibubuwal sa ilang? Samantalang pinagsasakripisyuhan na tayo ng ating malapay sa krus ng Kalbaryo. Dinala niya ang napakabigat na krus. Mga kasalanan mo, mga kasalanan ko, mga kasalanan natin. Tinapos niya na yan. Nung siya'y sumigaw, it is finished. Sino tayo upang tumanggali? Makipagtunggali sa ating mahal na Panginoon. Akala natin, kung tayo sumuway, ang ating sinusuway ay si Kuya Buboy lang, si Ate Vines, mga tumatayo sa pulpito, ating mahal na pastor, mga beloved children nila. Hindi natin alam na ang ating sinuway ang mahal na Panginoon na. Sino ba kami rito, maminamahal? Kami lamang ay tagapagpangalaga, tagapagpatupad, tagapangasiwa. Huwag mong antayin, ikaw ay mamasuhin na. Hindi na paalala, hindi na palo, mamasuhin ka na. Pagmaso na, ewan ko kung kaya mo pang tiisin at dalhin ang maso na yan. Sino ba tayo sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Dahil ba ako'y ako, Diyos ipaliwanag mo, o ang buhay kong ito ay para lang sa'yo. Ako'y isang buting halaman, buhay ngayon, bukas wala na, at parang isang alon biglang nawawala dinggin. Ako'y dumadalangin, Diyos, ikaw ay pupurihin, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Dahil ba uwi ako, Diyos, ipaliwanag mo. Hallelujah! Even Jesus. Gaano tayo kamahal ng ating mahal na Panginoon, paminamahal. Ayaw na tayong mapariwara. Ayaw na tayong mawawala. Ayaw na tayong mapahiwalay sa Kanya. Gaano ka kamahal ang ating mahal na Panginoon na gusto nang manatili ka hanggang sa Kanyang pagbabalik. Ayaw na isa man sa atin malaglag sa kamay ng Diablo. Bagkus tayo lahat ay talagang magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah!
Hallelujah! Even Lord, hallelujah! Di alaman, ngayon buhay, bukas wala na. At parang isang alon, biglang nawawala dinggin. Langit, Diyos ikaw ay pupurihin, dahil ang buhay kong ito sa iyo. Ang buhay natin, maminamahal, ang sabi ng ating awitin ay para lamang bula, parang alon, parang hangin, biglang nawawala. Kung ibig mong magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon, manatili ka, manatili tayo. Pahalagahan ang lahat ng pagkatawag sa atin. Di lamang ordinaryong mananampalataya. Sinabihan kayo kanina ng ating mga testimony leader, ang iyong pinapalakpakan dito ay ang ating mahalapay na hindi kaming tumatayo. Kung nagtaas ka ng kamay, kung nag-hallelujah, praise the Lord ka, ang pinupuri mo yung ating Diyos. Wala tayong ibang pinarangalan dito, kundi ang ating mahal na Panginoon. Siya ang tagapagtapos ng ating pananampalataya. Siyang tutugon sa lahat ng ating mga dalangin. Nalulupaypay ka ngayon, nalalamig ka. Bunga yan ng iyong kagagawan. Kung huwag kang manlamig, dumalo ka ng 3 beses sa isang linggo. Magpuri ka tuwing umaga bago ka magtrabaho. Magpuri ka bago matulog. Manalangin. Kung walang trabaho, walang pasok, pumunta ka rito, mag-ayuno ka. Mag-alay ka ng pasasalamat sa mahal na Panginoon. Yan lang ating gagawin, maminamahal. Walang manlalamig, walang manlulupaypay. Lahat ay panghawakan, panatilihin ang pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Dahil walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Hindi masayang ang ating ginagawa. Kinalulugdan ng mahal na Panginoon lahat ng ating ginagawa. Pagdating ng araw, makita mo ang iyong ginagawa. Matutuwa ang mahal na Panginoon. Sasabihin ng mahal na Panginoon, pumasok ka sa iyong kapahingahan. Ang langit na aking hinanda para sa iyo, malapit na nating kamtin. Habang nakataas ang ating kamay, dumalangin tayo sa ating mahal na Panginoon, lalo-lalo na ipanalangin natin yung ating mga kapatid na naliligaw na ng landas. Sila'y kahabagan pa naman ng Panginoon. Ibalik ang kalamunang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Dakilat mo pagpala namin Diyos sa maraming sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal sa pagkalatang panalangin ng iyong propeta, orderly beloved, Evangelist Pastor Will Disrada Almeida, their beloved children. Narito kami, nagpapakumbaba sa banal na harapan. Kahabagan mo kami, mahal na Panginoon. Patawarin mo kami, linisin mo kami sa aming magkarumihan. Ayaw namin, mahal na Panginoon, maibulid sa dagat-dagatang apoy. Ayaw namin, mahal na Panginoon, hallelujah, maitapon doon sa ilang. Gusto namin, manatili kami hanggang sa iyong pagpapalik para magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Pawiin mo ang mga panlalamig, panlulupaypay na iminamali ni ibig ng mga kapatiran. Ano mga karamdaman mayroon sila, bumabalik na ito. Makahina ang bumabalik. Mahal na Panginoon Jesus, abutin yung pagpalang kamay. Pagalingin mo kalimang karamdaman, lutasin mo kalimang problema sa pananalapi. Pagpalain mo kalimang trabaho, negosyo, hanap buhay. Pagalingin mo kalimang karamdaman sa pangkalatang panalangin naming mahal na pastor. Sa pangalan ni Jesus! Sa pangalan ni Jesus! Ipatong niyo kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin, cancer, leukemia, tuberculosis sa puso, high blood, diabetes, lahat ang uri ng mga karamdaman, palalamig, panlulupaypay, cast out, cast out, cast out. Complete healing and deliverance. Di mo kahirapan. Hallelujah. Lord, palaguin mo, manegosyo, hanap buhay, pinagkakitaan na may ibig ng mga kapatiran. Pagpalain mo sila sa lahat ng bagay, materially, physically, financially, spiritually. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Complete healing and deliverance, I pray right now, in Jesus' name. In Jesus' name. I'm healed. We're healed right now in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sa ating mga beloved webcast viewers, beloved brethren na narito, hindi pa nakatanggap, may 4 na reglamento ang kaligtasan. Unay, pananampalataya. Pangalaway, pagsisisi. Pangatlo'y bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo.
kung matanggap mo itong apat na ito, ikaw ay kandidato na sa langit para magmana ng buhay na walang hanggan. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at hari ng kanyang buhay. Sila lamang ang binigyan ng karapatan para maging tunay na anak ng Diyos. Kung tunay na anak ng Diyos, tagapagmana ka na ng langit at buhay na walang hanggan. Ang Diyos mo minamahal ay Espiritu. Kailangan siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. At ang Jesus Miracle Crusade, maminamahal, ay hindi po ito, hallelujah, relihiyon na makapagligtas sa iyo. Ang Jesus Miracle Crusade ay titulo lamang ng kupunan ng mga mananampalataya ni Kristo na may espiritu sa puso na sila'y binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya hindi po tayo naglilipat ng relihiyon. Kayo po ay tumanggap sa ating malapang habang nakataas ang inyong kanang kamay. Sabihin ninyo, sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, sa ating mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, sumunod kayo. Sabihin niyo, mahal na Panginoon Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako po ay makasalanan. Sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin po tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Tulungan mo akong magbago at dalhin mo ko dito sa buong katotohanan, makadalaw ko sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahal na Panginoon Jesus, kabagan mo ko sa puno aking mga mahal sa buhay. Tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, kabagan mo sila. Isulat ang limang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Ibig silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At kayong nakatanggap na sa ating mahal na Panginoon, hanapin niyo yung gawain natin sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, buong Pilipinas, mayroong gawain ng Jesus Miracle Crusade, buong mundo, 48 countries sa buong mundo, mayroong Jesus Miracle Crusade. Hanapin ninyo, yan ang nasa buong katotohanan para kayo'y makasamba sa ating mahal na Panginoon. At habang tayo po dito sa ating mga kapatid, sa ating bahay-sambahan, taas natin dalawang kamay, tanda ng ating pasasalamat sa ating malapang. Tumalon tayo, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord, bilang pasasalamat. Jump 3 times, with all your heart, with all your strength, with all your might, buong puso, at tanggapin na ninyo ang katugunan ng iyong dalangin sa pangalan ni Jesus. Ibibigay ng malapang. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to you. Great worthy to be praised forever and ever. Praise.